reason ba't ko siya ginawa. 19 years old, nagkaroon na ako ng baby. After 2 years, 21, I have 2 kids already. Do not try this at home, okay? Kaya isa yan sa mga reason. Ba't ko siya ginawa? Ayan, picture namin. Sobrang challenging, lalo na pag nagko-commute. Diba, piniparent mo yung kids mo at early age. Yan, ito na yung family ko as they grow up. Yan. Ngayon, bigyan ko kayo ng rough. Ano ba yung pinasok nyo? Ano ba yung MLM? Kasi yung iba, up to now, baka ang tingin nyo, ito yung invite-invite. Ito yung bilog-bilog. Ito yung papalakpak ka, yayaman ka. Ganun yung understanding, it's skin deep. Ito yung yung training sa gabi. At kape sa gabi. Ano ba yung pinasok ko? Basta doon. Hindi naiintindihan yung pinasok niya. So bigyan ko kayo ng rough. It's like any other thing. Para po siyang pag-gym. Gym? Bakal, nakakita na? Yes. Diba, it doesn't mean na nag-enroll ka sa gym, it doesn't guarantee you a six-pack abs. Depende kung pupunta ka. Agree? Yes. Second, it doesn't mean nag-enroll ka sa gym, kahit buhatin mo, ano-ano, pwede na. Dapat meron tinatawag na program. Agree ba kayo doon? Yes. Third, pag nag-gym ka, kailangan mo ng coach. Kasi may program ka nga, kailangan mo ng coach para proper form. Kasi pag bumuhat ka tapos hindi proper yung form mo, pwede kang ma-injury. Agree? Bukod sa meron kang pumupunta ka, bukod sa second, ano yung pangalawa? Program. Pangatlo, meron kang coach. Pang-apat, kailangan mo mag-diet. Importante yan. Kaya yung iba, pumunta ng gym para pumayat, naku, lalong tumaba. Kasi walang diet. Ang dami na ngayon nauuso, depende sa body type or body goals nyo. Parang kay Sir Sanito natin, effective sa kanya yung tinatawag na intermittent fasting. Meron naman, no rice fasting. Or no rice diet, low carbs kung tawagin, tama? Ako, bro, last week ko lang nalaman yung tawag sa diet ko kasi wala akong diet, di ba? Anong diet mo? Hindi, kain lang ako ng kain. Ang tawag pala sa ginagawa ko, carb cycle. Ang ibig sabihin, pag mag-workout ako or mag-basketball ako, marami akong kinakain. Pero pag hindi ako nag-activity, hindi rin ako kumakain ng marami. Ang tawag pa doon, carb cycling. So may tawag na, diet ka ba? Carb cycling. Wala kasi ako masagot dati. So, ganun. Gets nyo? So, same sa ginagawa nating business. It doesn't mean nag-avail ka ng package natin, yayaman ka na. It doesn't mean tatinom ka, 2, 3 account ka, yayaman ka na. Hindi ganun yun. Dapat nagpapakita ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, buti na lang nagpakita ka. Kasi, sabihin mo, sagutin mo. Kasi kung hindi ka nagpakita, hindi ka kikita. Negosyo to, hindi to magic. Okay? Nagigets nyo? Gets nyo? Second, kailangan mo ng proper training. Hindi pwedeng, ngayon, uso yung mga, marami dahil summer, mga athletes, hindi pwedeng mag-exercise ka lang, kailangan mo ng proper training or program. Same sa business. Ang NDO, or New Distributors Orientation, dito, sinasagot dito yung why and what. Okay? So, importante, bakit mo kailangan gawin yung business? At ano ba talaga yung business? Yung kaninang diniscuss ko earlier, ang tawag doon, BOM. Business Opportunity Meeting. Ito, ang sinishare dito, mostly yung what and yung how. Ano siya at paano kitaan dyan? Hindi pa pwedeng puro BOM ka lang ng BOM. Presentation ka lang ng presentation. Kasi walang foundation yung grupo mo. Pag na-negative yan, na-reject yan, nagka-problema yan, mag-quit yan. Hindi naman pwedeng puro NDO ka lang. Aral ka lang ng aral. Naku, naging genius ka na, hindi mo naman na-apply. Naging teacher ka na ng MLM or front row, pero hindi mo siya ginagawa in real life. Mahirap yun. Dapat ginagawa mo, 2. You go wide and you go deep at the same time. Nagigets nyo? Kaya importante yan. So, ito yung mga tao nag-endorse ng MLM. Donald Trump, Robert Kiyosaki, mga big names. Diba? Ito pa yung mga nag-invest. Warren Buffett, David Batch, George Bush, Paul Zimmer, Zig Ziglar, Orrin Hatch, Tom Peters, Stephen Covey, Fortune Magazine, and Tony Blair. Ito malalaking mga tao, ito mga billionaires. So I'm sure mas credible sila kaysa dun sa kapitbahay mong negative. Dun sa tambay sa inyo, nag-networking ka, yak! Teka lang tignan mo muna yung buhay mo Minsan ang tao tanga Sabihin mo nga sa katabi mo, wag kang tanga. Alam mo yun? Nakikinig ka sa mas
ba? Mas walang narating, nag-networking ka, tapos huwag ka na mag-networking pa, utang nga. Ang tanga eh. Tapos sasabihin mo, saan ka ngayon? Grabe, ang galing nag-NDO, cute pa. Sayang na miss mo. Ay, wag daw, sabi ng tricycle driver sa amin eh. Mas nakinig ka ba doon? Di ba? Tapos yung network marketing industry, eto ang total sales niya, 178 billion. Tinalo ang football league, music industry, video gaming industry, movie industry, and food industry. Ganun siya kalaki. Hindi siya kasi may mga idea, di ba may naririnig tayo? Nako, ang tanga-tanga mo naman! Pinag-aral kita. Nagbenta tayo ng kalabaw, tapos magne-networking ka, ang tanga-tanga mo. May ganon, di ba? Pero pag tinignan mo, ang laki siyang, hindi siya basta-basta. Minsan may ganon eh. Siguro wala ka na kasing mapuntahan, kaya napunta ka dyan. Hindi. Malaki tong industry na to. Nagigets nyo? Ganon siya kalaki. And jump tayo sa why. Sa dahilan. Maraming reason bakit mo gagawin yung front row. Dami nagtatanong sa akin, DJ, paano ka kumita, paano ka yumaman, paano ka nagkakotse, paano mo nabuhay yung family mo. Ang tanong sa akin, puro how. Mapupunta tayo doon mamaya, partly. Pero ang tanong, bakit? There's always an intention eh. So ako, ang pinaka-reason ko is, yun nga, nagkaroon ako ng family at early age. Umpisa talaga, walang plastikan, pera. Alam mo, totoo talaga pera. Money may not be the most important thing in the world, but money affects the most important things in our life. Hindi ang iikot ang mundo mo nang walang pera. Kakain ka, pera. Kumain kami kanina sa Trinoma, ramen, pera. Nagbayad kami ng parking, pera. Bumili ako ng inumin kanina, pera. Kumain kami sa JT's, pera. Hindi naman pwedeng pagmamahal lang eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin, ate, 2 ramen nga, bigyan kita ng 2 kilong pagmamahal din. Pwede ba yon? Hindi pwede yun eh. Pera. Yun talaga yun. And yung pera na yun, mamaya pagdidikitin natin, o sige, pagduktungin ko na, it's all about getting your dreams. Kaya kung ikaw, nandito ka sa front row, para kumita ka ng 20,000 a month, 50,000 a month, or 100,000 a month, pwede ka na mag-quit. Kasi maliit lang to eh. Pwede mo to hanapin sa part-time job, pwede mo to hanapin sa kung ano-ano, pwede ka mag-OFW sa 100,000. Pero dito, ang kinukuha natin, dreams mo. Sabihin nyo nga, dreams? Pangarap. So, the bigger the goal, the bigger the problem. Kaya nga kung gusto niya lang pala kumita ng 10,000, 30, 40,000 naman, naku, wag na kayo mag-front row. Hindi para sa inyo to. Pero kung gusto mo talaga iahon yung pamilya mo sa hirap, ikaw yung maging, mapunta sa'yo yung parang, anong tawag dito? Yung, parang sa'yo napunta yung transition, turning point ng pamilya mo, para dito ka. Kung ikaw yung magiging first of the first, ikaw yung unang yayaman, magkakakotse, magkakabahay, para sa ito. Kasi maraming reason eh. Like I've said, pwede naman mag-work. Pero the law of supply demands, basic economics. Pag mataas yung supply, mababa ang demand, walang pera. Tama? Pag mababa ang supply, mataas ang demand, mahal ang sibuyas. Diba? 600 per kilo. Bakit? Ang baba ng supply eh. Ang taas ng demand. Mahal ang sibuyas. Lahat ganun. Ang taas ng supply ng engineer, ng doktor, ng nurse, ang baba ng demand. Punta ng ibang bansa kasi maliit income dito eh. Nagigets nyo? Siguro okay naman, pero very few. Kasi ang dami nag-aaral ngayon eh. Nakasabay mo eh. Ang dami yung supply eh. But yung ikaw yung magiging engineer ng building na to, fresh grad ka nga, 2 years graduate ka pa lang, o nag-aaral ka pa lang. Siyempre yung mga veteran companies na yung i-kontrata niyan. Nagigets nyo? So, yan, pwede din sports. If gusto mong kumita, pwede ka sa basketball. Kaso nga lang, as Filipinos, medyo wala tayo sa height. Unless may lahi. Di ba? Kunyari, yung mga Philippine team natin ngayon, may lahi ng Amerikano or European. Di ba? Mga ibang mga lahi. Pwede. Pwede din sa sports. Boxing. Ito pa, bukod sa sports na basketball, pwedeng boxing. Yan. Kung wala nang mababasag sa'yo kasi basag na. May ganun eh, di ba? Alam mo, pwede kang pang-boxing. Hindi mo alam kung complement.
Pero, paano mo nasabi? Basag na yung mukha mo eh. Wala na mababasag. Hindi mo alam kung compliment tuloy o hindi. Pwede yun. Pero alam mo ba ang catch sa boxing? Hindi pala yung malakas ka lang sumuntok. Dapat pala dito, ang game changer dito, malakas ka din tumanggap ng suntok. Kasi suntukan yan eh. Diba? So pwede ka doon, pero dapat malakas ka rin tumanggap ng suntok. Tapos eto, vlogging. Nakikita lang natin ngayon yung mga successful sa vlogs. Pero marami tayong nakita na unsuccessful sa vlogs. Sino yung mga yon? Hindi mo nakita, unsuccessful nga eh. Pero bumili to ng camera, ng mic, ng ilaw, and lahat. Hindi lahat para dyan. Kasi iba, hindi na ako front row, mag-vlog na lang ako. Ang hirap mag-vlog. In fact, nauubusan na nga ng contents yung tao. Isipin mo, pirinang mo kahapon, paprank mo rin bukas. Tapos ikaw ay yung galing, hindi niya nahalata. Ano ba? Nahalata nga. Ikaw naman, bigay na bigay ka. Ay, talaga. Scripted naman talaga si Si Taragis, di ba? Trending. Kasi wala nang maiisip na content eh. Nagpatato ng takoyaki sa ulo, di ba? So, ang hirap nun. Hindi siya para sa lahat. Yan, eto, games. Gaming. Eto, medyo relate ako dito kasi eto yung pinanggalingan ko. Nung bata ako, high school ako, varsity po ako ng Counter-Strike. Kanina nga pinag-uusapan namin as early as 12 years old, napupunta na ako sa iba't ibang lugar para makipag-tournament. Masaya siya, pero walang pera sa Pilipinas pag nasa esports ka. Pag nasa games ka. Mahirap kasi ang training niyan, may idea ko 11 hours a day. Alam mo, nag-enjoy ka lang sa Mobile Legends, sa Dota, sa Counter-Strike, sa Valorant. Kasi nilalaro mo lang, pero pag tinitraining mo na siya ng 11 hours a day, umay. Umay, sir. Kasi nakapunta ako sa bootcamp ng kaibigan ko sa TNC, bawal dumalaw ang kaibigan. Ang pwede lang dumalaw, asawa at magulang. Tapos pag nasa training hour sila, hindi ka pwedeng tumawag. Para silang sundalo. Ang hirap din, very few ang pwedeng mag-survive. Ito, live selling. Mine in 3, 2, 1, okay, screenshot. Screenshot, okay, mine. Ito, last piece na. 3, 2, 1, ang hirap, di ba? Kung ano-anong ibang left and right ang ipapakita mo dyan eh. Di ba yung nagbebenta ng shorts, di ba? O Lakers na shorts. Hindi ko alam kung kaya, di ba? Ibang left and right ang binibenta niya. So, mahirap. Nako-compromise yung values mo, yung character mo. Tapos magugulat ka or magugulat siya, binabastos siya. Kabastos-bastos yung itsura mo eh. Medyo mahirap din yan. Di ba? Yung iba naman, gusto mag-business. Kaso nga lang sa Pilipinas, alam mo naman, di ba? Ay, magne-negosyo ka. Naku, malulugi yan. Kasi hindi talaga tayo sanay mag-business. Nagigets nyo? Diba? Ito, franchising. Before, ang franchising, bawal. Kasi magbabayad ka ng franchising fee, magbabayad ka ng royalty fee. Pero pag hindi kumita, ano mangyayari? Wala kang habol sa company. Wala kang habol sa produkto. Pero nung trinayal siya sa US, nanalo yung franchising. Ngayon, anong pinakamalaking business? Franchising business. McDo, Jollibee, mga food chains. Mga stores. Kaya ang MLM, ang tawag dito is poor man's franchising. Same. Kung sa business, ang kailangan mo ng malaking puhunan, kailangan mo ng knowledge. Kasi hindi pwedeng may pera ka tapos hindi mo alam, nako, mananakawan ka niyan. Kailangan mo ng system. Kailangan mo ng operating expense. Hindi na pala sumusulat dito. Marami kang i-consider. Kailangan mo ng award-winning product. Kaya yung iba, magbe-business, ayoko. Ang dami pala, ang hirap. Yung mga tao mo, babantayan mo pa. Isipin mo yung bantay mo, babantayan mo, ang hirap nun. Kasi kahit ka mag-anak, pwedeng magnakaw. So, in-eliminate nila yan. Ito yung franchising. Pero ito yung maganda. Yung network marketing. Na yung pera, hindi mo kailangan ng malaki. In fact, maliit lang. Magkano? 3,000 sa atin? Pinakamura? Pera ba yan? Tapos may kasama ka pang produkto. Ano pa kailangan? Yung knowledge. Ang knowledge, libre lang dito. Ang problema sa atin, pag libre natin nakuha ang isang bagay, hindi natin pinapahalagahan. Kasi libre.
The problem with so many people, the people who doesn't pay attention. Ang tao daw na hindi nagbabayad, hindi nakikinig. What if yung NDO natin ngayon 1.5? Makikinig ka ba? Hindi mo ba kakausapin yung katabi mo? Yes, kasi may bayad eh. Pero dahil libre, pwede ka malate. Dahil libre, pwede mong hindi tapusin. Pero pag 1.5, kahit iniihi ka na, tama! Kasi may bayad eh. Ang challenge ng minsan sa school, ang laki ng investment natin sa mga tuition fee and all, pero ang laki ng binayad natin, tapos dito, libre, hindi natin binavalue. Hindi natin na-appreciate. Gets nyo? Di ba? Product, knowledge, system. Meron ng sistema. Susundan mo na lang. Tama? Yung overhead expense, ito pinakamaganda. Meron ba naka-experience na sa inyo magnegosyo? Mag-business? Di ba kahit ito mo lahat ng aircon, walang problema. Hindi ibabawas sa, bawas ka, 250 ka, kayo yung tatlong gumamit na huli Walang ganon. Sagot lahat ng company. Alam nyo ba, ang daming negosyo na nagsasara dahil sa overhead expense. Ilan? 3 months advance? 2 months deposit? Renta pa lang. Mayor's permit, barangay permit, FDA. Naku, lagpas na ng 14,000 yun. Plus mo na yun. Kaya yung 3,000 mo dito, naku, bawing-bawi na. Ilang tinapay na ni Kutiyan? Ilang kape na naubos mo dyan sa 3,000? Nagigets nyo? Ano pa? Product. Ang ganda ng product natin, award-winning. Alam nyo ba't hindi nyo ma-appreciate yung ganda ng product? Alam nyo kung bakit? Kasi, pagkabili mo ng package, bininta mo yung product mo. Sarap mong batuhin ng mic eh. Tapos sasabihin mo, effective ba? Hindi mo ginamit. Dapat maging user ka muna bago ka maging pusher. Sabi mo sa katabi mo, gumamit ka. Gumamit ka. Na ang produkto, baka ibang paggamit yan Baka pagpunta namin next week dito sa NDO Morning House. Gumamit. Gumamit. Sa iba yan. Gumamit ka. Alamin mo bakit, ramdamin mo bakit ganyan yung amoy at gamit ng glutathione. Bakit ang Lux Slim, beyond 3 o'clock, hindi mo na pwedeng inumin. Kasi bakit? Dapat matunaw siya sa katawan mo 5 hours before sleeping. Yung Lux Renew, hindi talaga siya kulay red, brown siya. Yung grapeseed, di ba? Soft gel siya, pero malakas ang tunog. Akala ko ba soft? Ba't ang lakas ang tunog? Yung oatmeal natin, hindi nilalaga. Yung may nagsabi sa akin sabi, ba't ganun yung oatmeal soap nyo? Ang pakla. Ay, hindi po kinakain yan. Sabi, ang pakla, nilagyan ko nga ng asukal Sabi ko, buti buhay pa po kayo. Diba? Yung papaya din. Ay, buti na lang, sabi ni Ma'am, buti sa akin, hindi ko kinain oatmeal. Papaya kinain ko. Papaya, buti bang buhay ka pa? Diba? Yung kape, ang ganda. Diba? 2 grams lang yung sugar. Pwede sa high blood. Pwede sa diabetic. Ganda. Dapat maging ikaw be the product of your product. Okay? Kaya starting from now, dapat wala nang makakakita sa bahay nyo na yung sabon mo, hard. Dapat ang sabon mo, 01, 02, 03. Ang kape mo, Lux White. Hindi Hindi dapat. Ang lotion mo, hindi dapat ganito, dapat Insta-Bright. Paano sa'yo bibili yung ibang tao kung ikaw mismo hindi mo binibili yung produkto mo? Tama ba yun? Sabi mo sa katabi mo, oo, gagamit na. Baka magalit na yung speaker Gets nyo? Nandito tayo sa sarili nating building. Ang ganda. Diba? Dati napunta kami, naabutan ko. Dallas Square, El Terrazo, Jan Pacific, nasa Lux White Building. Ngayon, nandito tayo sa sarili nating HQ. Tayo ang may-ari. Stability-wise, very stable tayo.
may sariling building eh. Ganun kaganda. Di ba? Ito, very challenging. Di ba? Si Sir Ramon, at the age of 84 years old, isa sa mga top distributor natin. Kaya dito, pwede mong sabihin, Sir DJ, matanda na po kasi ako, 40 na ako, baka hindi na ako pwede dyan. 84! So kung kaya mo, kaya niya, kaya mo din. Tama ba yon? So, no too young, no too old. Pag nagawa ng iba, I'm sure, kaya mo din. Okay? So ito, meron akong isi-share sa inyo. Ito yung bumago. Ito yung bumago ng mundo ng network marketing. Narinig niyo na ba ito sa mga uplines nyo? Or napag-usapan, dati kasi, ito yung naging game changer kasi meron isang jeepney driver, narinig niyo na ito sa kwento ni Abs Kerwin, ni Abs Richmond, na ang upline namin, jeepney driver. Pero yumaman sa ganitong klaseng business. Napanood niyo na ba yan? Or nakita niyo na? Hindi pa, ngayon pa lang? Okay, so para mas maintindihan niyo siya mabuti yan, panoorin natin to. Eto naman po, siya po isang jeepney driver noon. Nagtrabaho po siya talaga para lang makapagtapos na mag-aaral. Dahil daw sa Forever Living Products, sino naman ang mag-aakala na ang driver na ito ay magiging isang multimillionaire? Dahil siya po ngayon ang tinatawag na Network King, si Jun Quintanar. Welcome, Jun. Mga kaibigan, marami po ang nagsasabi, di ba, na ang Pilipino daw parang wala nang pag-asang umasenso. Aminin na natin, minsan feeling nating lahat yon. Maraming hindi na naniniwala na makukuha na lang sa tiyaga at pagsisikap, pagsusumikap, ang pagyaman o pag-angat ng kaunti sa buhay. Abay, tanungin natin ang ating mga special guests. Ano yung lowest point o pinakamahirap na dinaanan ninyo sa buhay ninyo before you had a windfall? Si Jun muna tanungin natin. Dati, no, kasi may kapatid ng babae, no, may siyang asawa na, kaya lang, wala silang pera din. Sumakit ang tiyan niya, hindi mapagamot sa ospital. So, doon ko na-feel yun no, talaga wala kang pera pala, parang kapinga-pinga talaga. Ganun talaga? Oo, kaya yun yung tipo na, na hindi nakakasawa, nakakasuka yung dating buhay namin. Jun, ikwento mo nga, paano ka ba yumaman? Ano ba itong networking? Bali, eto ang negosyo na, na kahit wala kang pera, pwede ka sumali. Tapos paano ka kumikita? By commission, and the moment I sell the product, kumikita ko sa, sa benta ko. Pag may na-recruit ka rin. Pag may nakikita ng tao, at yun may binili as personal use niya, may kita ka pa din. So, masasabi mo itong forever living tunay yan? Ay, oo. Kasi kung dito na ito, wala ako sa harapan niyo ngayon. Ayun. Siyempre, kung meron pong biglang pag-asenso o pagbabago sa ating buhay, hindi lang siyempre tayo naapektuhan, pati mga tao sa paligid natin. Ito, anong pagkakaiba for Bubbles and... Ayun, ang hirap lang pag may pera na no? Si Jun, ikaw, I would imagine, from being a jeepney driver, all of a sudden, may multi-millionaire ka, di ba? Anong mga kotse? May collection ka doon ng kotse. Ano yung mga kotse mo? Meron akong Benz, no? Buti ka pa ako, wala akong Benz. Yung kahit sa Benz ko, kahit sa tatay ko. O tapos? Meron akong SLK, meron akong Navigator, Expedition, tapos yung huling binili kong huli, yung Ferrari. May Ferrari ka? Sa EDSA? Napakalungkot naman for your Ferrari. Hindi, pero joke lang. Ito, Jun, ang ano ko is, paano nagbago sa iyo? Yung mga dati, katulad ng storya ni Stanley. Parang sa kanya, no? Dumami kamag-anak ko, syempre. Tapos, mayroon na may tulong. Pero sa akin, kahit may tulong yung mga kamag-anak ko, siguro para sa akin, mas blessed pa rin ako dahil ako tumutulong, hindi ako may... Yan ang sinasabi ng daddy ko. Alam mo bang magkamag-anak tayo? Parang nga, Stanley. ikaw nga talaga. Hindi ba kuneta rin? Meron kang kuneta sa pagkadumi. Naki-in, di ba? Gamboa, meron. Teka, saan kayo probinsya? Alam ko, pag Pilipino, maghahanap ng connection eh. Hindi, pero hindi ba nakakalungkot yun? Na minsan parang, okay, katulad ni Stanley, sabi niya, no, kilala niya kung sino yung mga tunay. Ikaw ba ganun din? Alam mo sa puso mo kung sinong nandiyan kahit wala ka ng pera uli? Sa akin kasi, ang mga dun sa mga kaibigan ko, no, kahit wala akong pera, at nagkaroon kami ng pera ngayon, parehas pa din. Oo. Okay, Rune, meron ba kayong peace of mind now that you have a lot of money? Meron ba kayo nun? Oo, meron, of course. In fact, kasi, ako naman kasi, no, yung tao na, alam ko wala akong nilokon, wala akong mga tirantado mga tao, wala akong mga tiyatapakan ba. Ano matong braso ko? Di ba marami silang pera, no? Bakit hindi na lang nila ako i-produce ng pelikula? Life Story of Bubbles, Book 2. Pwede. Diba? Paano naman ako dyan? Oh, Si ikaw Jun kaya ang mag-produce. girlfriend ko. Okay, sa akin yan. Okay. Maiba naman. In fairness, natawa na naman siya. At saka alam mo itong mga panahon ko, pag di na ako masyado, gusto ko pa masaksak. Okay. Bubbles, sino si Bubbles mula ngayon at anong message na mamibigay mo sa ating mga manonood? I think you're a living example. Balik ako sa namin. Yeah.
si Benjamin Quintanar Jr., 29 na taong gulang. Kinita niya ang unang milyon noong siya'y 24 anyos pa lang. Sakay ng kanyang 14 million pesos na Ferrari, larawan si June ng isang lalaking maagang nakamit ang tagumpay sa buhay. Tawag pansin ang bahay ni June sa May Parañaque. At pagdating sa kanyang koleksyon ng photo, daig pa nito ang isang showroom. Dahil bukod sa Ferrari, meron din siyang bulletproof Lincoln Navigator, Mercedes-Benz at sasakyang Expedition para sa kanyang mga bodyguard. Hindi ko na-imagine na darating ang time. May sasakyan kami iba't iba, may driver pa, may bodyguard pa, and may security guard pa sa house. Isa sa mga pinagkakaabalahan ni June kapag nasa bahay ay ang kanyang mga asong Saint Bernard at German Shepherds na personal niyang binili sa ibang bansa. Pagkain pa lang ng kanyang mga pets, umaabot na sa 20,000 ang gastos buwan-buwan. At pati aso niya, may sariling yaya. 24 oras ding nakabukas ang air conditioning unit sa loob mismo ng kulungan ng mga aso. Kasi di ba, may sa Pilipinas. So, ginawa ko sa kanyang kulungan air condition. Sa mga signature clothes na kanyang suot at sa mga mamahaling sasakyang kanyang minamaneho, di mo aakalain na dating isang jeepney driver si June Quintanar. Binalikan ng People ang Oranbo, Pasig kasama si June, ang lugar na kanyang pinanggalingan at ang lugar na naging saksi sa kahirapan na dinaanan niya. Tandang-tanda pa ni Noel de la Cruz, tiyo ni June at may-ari ng jeep na kanyang minamaneho, ang binatilyong nooy nagpupumilit mamasada para makatulong sa magulang. Pangalawa si June sa 5 magkakapatid. 4 sa magkakapatid na Quintanar ang nasa kolehiyo noon at hindi na kayang pag-aralin ng sabay-sabay. Kaya para makatulong sa gastos, nag-aral sa umaga si June at sa hapon, namamasada siya ng jeep na biyaheng Pasig-Quiapo. Mula 1989 hanggang 1995, laman ng lansangan si June bilang tsuper. 1996 nang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Mabilis ang naging asenso ni June sa bago niyang hanap buhay. Sa loob lang ng 10 buwan, kumikita na siya ng kalahating milyon sa isang buwan. Nataranta si June sa bago niyang estado sa buhay. Sino nga ba naman ang hindi matataranta kung kumikita ka ng halos 3 milyon kada buwan? Natupad ni June ang mga panaginip. Hindi lang siya nakabili ng sariling bahay at mga magagarang sasakyan, kundi nakakapagbakasyon din siya sa mga lugar na eksklusibo at para lang sa mga mayayaman. Welcome to the real world, just sit to me, cut me something late. Take a seat, take your life, plan it out in black and white. Sa kanilang opisina sa Green Hills, kilala si June Quintanar na kabilang sa Millionaire Circle. Daig pa niya ang artista o politiko sa dami ng gustong makipagtamay at humingi ng autograph sa kanya. Si Professor Jerry Apolonio, isang sociologist mula sa Ateneo, ay nagbigay ng paliwanag kung paano naging numero 1 si June Kay sa kanyang napiling trabaho. Karamihan talaga ko na nagsasucceed sa networking. Sila yung may eagerness really, yung talaga andun yung desire to earn. Nabago ang buhay ni June Kay sa paraan na tingin niya ay legal at wala siyang naapakang tao. Kaya kung maaari niyang ibahagi ang swerteng dumating sa kanyang buhay, ay bukas loob niyang ginagawa ito. Sa pag may dumating mga opportunity, sobrang pa nila. Nas lahat ng mga gift na meron siya, ng galing sa Panginoon, gamitin niya natin para makuha niyang goal sa buhay niya. If he becomes successful, no? Dapat isoli mo rin sa tao. Lahat naman ito, hiram lang. Eto maganda. Ayan. Eto maganda. Yan yung upline ni Abs Richmond and Abs Kerwin. Pero dahil na-break niya na yung cycle na ang mahirap, pag pinanganak ka mahirap, hindi ka mamamatay ng mahirap. Pag pinanganak ka mahirap, pwede ka pa rin yumaman. Diba sabi nga nila, may kasabihan na pag pinanganak kang mahirap, tapos namatay kang mahirap, ang tawag doon kasalanan. Kasi ang tagal mo na buhay, wala kang ginawang pagbabago. And ang maganda niyan, di ba? Sa company natin, ang dami ng ganyan. Life of Richardson Hernandez. Siyempre, life of Abs Emil Gatasilio. Di ba? Life of Ate di ba? Abs Janet Cabrales. Di ba? Life of Abs Mark Anthony Cruz. Ang dami nang nagbago, naka-continue ng cycle kasi may isang naniwala. May isang nakagawa at may patuloy na nangyayari. Kaya yung mga nangyayari sa inyo, kung meron, di ba, kahirapan, kailangan mo lang putulin. Sa umpisa, kung ikaw talaga ang puputol, mahirap talaga. May nagtatanong sa akin DJ, gaano kahirap? Gaano kahirap? Ganito lang yan. For example, this is you. Bakit siya mahirap? Kasi yung mommy at daddy mo, hindi nila kinaya. Hindi nila kinaya. Hindi nila kinaya magkakotse. Hindi nila kinayang yumaman. Bakit mahirap? Kasi yung lolo at lola mo, hindi rin kinaya. Yung lola mo sa tuhod, hindi rin kaya. Yung lolo-lola mo sa talampakan, hindi rin kinaya.
Ngayon, hanggang ninuno mo, hindi kinaya. Ngayon, your time is now. Panahon mo. Mahirap? Of course. Wala naman madali eh. Pag wala kang pera, mahirap. Agree? Mahirap rin magkapera. Mahirap na magkaroon ng sakit. Mahirap din maging healthy. Mahirap nang walang pamilya. Mahirap rin magkapamilya. Ano bang mahirap ang gusto mo? Nagigets nyo? So sila, hindi nila kinaya. Ngayon, ang laban mo, 2024. Kailangan ipanalo mo to. Kasi kung hindi, magiging laban to ng anak mo. Kaya ngayon pa lang, putulin mo na yung sumpa. Sumpa ng kahirapan yan eh. Para yung mga anak mo at yung mga future generation ng manggagaling sa'yo, magti-thank you. Sooner or later, they will know na eto yung nangyari sa generation, sa family mo. Sasabihin nila, Dad, buti na lang ikaw ang tatay ko. Ma, buti na lang ikaw yung mami ko. Kasi hindi ko na naranasan mag-commute. Hindi ko na naranasan ko yung hirap ng buhay, pero hindi na ganun kahirap. Buti na lang magulang kita. Kaya kailangan mo ipanalo kasi nga hindi nga kinaya ng mga nasa taas mo eh. Nagigets nyo? Kaya sooner or later, 2-3 years from now, yung story mo naman ang mapupunta dito. Okay ba yun? Okay ba yun? Diba? Number 2, bakit front row? Because you getting your dreams. And second, because of leverage. It's the ability to multiply your time through others. Yun yung pinakamaganda. If na-reach nyo na yung pinaka-full potential nito, ng business natin, mabuild mo na yung team mo over time, kahit natutulog ka, pwede kang kumita. Gusto nyo ba yun? Habang nagkakape ka, Lux White Coffee, uy, 2.25. Habang naliligo ka, 2.5, 2.5, 2.5, hinahabol ka ng 2.5. Because in life, if you don't make the money work for you, you will work for the money for the rest of your life. Sa Tagalog, pag hindi mo nagawang yung pera magtrabaho sa'yo, ikaw ang magtatrabaho sa pera hanggang mamatay ka. Meron na ba kayong kilalang ganon? Yung patay na may utang pa? So yun yung gagawin mo. Why front row? Because of this leverage. Last time, we had the privilege na makasama sa London trip ng front row. Top 50. Kasama ko yung wife ko. Tapos ang usapan namin, walang phone. Tulog na siya. Nag-cellphone ako. Diba? Sinek ko yung yung online account. Nagulat ako, from that week, na-hit ko yung maximum na 150,000. Isipin mo nasa London kami nito Nagbabakasyon kami, nag-e-enjoy kami, 10 days kami nasa London, pero kumita ako ng 150,000. Partida, isang account lang yan. Kaya pagdating ko dito, meron ata akong, if hindi ako nagkamali, 280,000. Yun yung pwedeng magawa ng business natin. Kaya kung mahihirapan ka ngayon, okay lang. Kung mapupuyat ka, mapapagod ka, alam mo, kahit hindi naman front row, kahit hindi ka mag-front row, mapapagod ka din eh. Mapupuyat ka din. Lilipasan ka din ng gutom. Pero pagkatapos ng lipas ng gutom, may kape ni puti. May tinapay ni puti, panalo pa din. In short, kahit hindi mo gawin yung front row, mahihirapan ka. Pero pag ginawa mo siya, pansamantala lang. Kaya yung pag-commute nyo, enjoyin nyo na yan. This will be the last 2 years. Kasi sa susunod, hindi na ako magkukommute. Kasi may sarili na akong kotse, kasama ko, grupo ko. Ganyan. Yan ang dapat natin maintindihan. Na yun nangyayari sa'yo, pansamantala lang yan. Pag nagka-momentum ka, nakuha mo na yung tamang tao sa left and right mo, sa times 2, times 3 mo, tapos ang boxing. Nagigets nyo? So okay na tayo doon. Alam na natin, yung mga nag-endorse at sino nagtitiwala sa business natin, alam na natin bakit natin siya gagawin. Ngayon, eto naman yung 2-punch combo ng business natin. Yung fear. Maraming tao, hindi nakaka-move forward kasi maraming takot. Well, hindi naman natin kasalanan, pero that's the way before. Pinapalaki tayo sa takot. Diba? Pag dati makulo tayo, sinasabi, anak, tumigil ka na, naku, bibigay kita sa pulis. Kaya tayo, as we grow old, takot tayo sa pulis. In fact, hindi dapat. Ano ba yung tagline ng pulis? To serve and to? Ba't natatakot ka? Service nga niya na protektahan tayo eh. In fact, dahil government employee siya,
Yung sweldo niya galing sa tax natin, alam niyo ba yon? Pag bumibili ka ng produkto, may tinatawag na VAT. Merong mga taxes. So partly doon, napupunta sa kanila. That's why their job and responsibility, protektahan yung citizen of the Philippines. Nagigets nyo? Tapos ikaw, dahil pinalaki ka sa takot, naku, may pulis. Kung natatakot ka sa pulis. Nagigets nyo? Naalala mo yung pinapakain ka ng gulay? O kumain ka ng gulay, ayaw mo, bibigay kita sa Bombay. Di ba? Kahit yung mga nakakatakot na kuryente, ako, kuryente ka lahat. Pinalaki tayo sa fear, pinalaki tayo sa takot. Ang fear nga is false expectation appearing real. In short, hindi totoo. And anything and everything in life, basta first time mong gagawin, nakakatakot. Naalala mo yung first day mo sa school? Hindi mo alam kung ano mangyayari, nakakatakot. First day mo sa work, hindi mo alam kung sino magiging office mates mo and all. First time mo tatawid sa footbridge, hindi mo alam eh. Naalala mo yung first kiss mo? Di ba, hindi mo alam eh. O, pikit! Tapos palapit ng palapit, hindi mo alam eh, natatakot ka eh. Na habang nararamdaman mo na yung hininga niya, natatakot ka eh. Baka magkatamaan yung dalawang ilong nyo, tapos parehas naman kayong pango, tatakot ka, baka sipsipin yung gilagid mo, dilaan yung... Baka dilaan yung singaw mo. Di ba? Pagka ganun... Anong sabi mo? Sa panga? Ah! Pero una, takot na takot ka. Yan. Kanina, ang dami nang inaantok, nagising pag kalokohan eh. It's false expectation appearing real. In fact, ang fear, meron siyang dalawang klase. Yung tinatawag na fear of failure and fear of rejection. A lot of us, kaya hindi makapag step 1, step 2, step 3 kasi ayaw mag-fail. Not knowing ang failure, formula siya ng success. Akala ng maraming tao ang formula ng success is plus success, plus success, plus success, times success equals success. Hindi. Ang formula ng success is failure, plus failure, plus failure, times failure, saan na makmak na failure para maging successful ka? Kasi sa failure, diyan ka matututo. Huwag ka matakot magkamali. Ang failure nga, it's first attempt in learning. It's okay to fail. So part siya. Kasama siya. Wala yung pinagkaiba na sino dito yung gusto pumunta ng langit, taas kamay. Okay? Yung iba, hindi natin kailangan pilitin, ha? Okay, touch mo ba? So doon kayo sa kabila. Okay ba yan? Pero lahat, agree. Tama? Pero ang tanong, sino dito yung willing na mamatay ngayon? Na-excite si ate. Ilabas yung shotgun? Wala. Pero in reality, hindi ka mapupunta ng langit kung hindi ka na mamatay. Hindi ka mapupunta ng success kung hindi ka nag-fail. Yan ang tatandaan mo. Kaya pag nagkamali-mali ka, ako, naalala ko yung first presentation ko, nako, naging engineer si Sir RS. Nako, tindi ng owner namin, engineer RS Francisco. Shit, mali, Sam Versosa dapat. Pero wala na, that's home, nasabi mo na eh. Dati, director pa si Sir Arnold. So, director Sam Versosa, baliktad. Pero, sabi nung upline ko, galing na upline ko eh, Richard Hernandez. Ang tindi bro, parang speaker ka. Sabi ko talaga ba? Oo bro, ang galing. Next time ulit ha. Nahasa, gumaling, hindi ko alam. Pag paulit-ulit mo pala siyang ginagawa, dun ka nagagaling. Nagigets nyo? So, importante yan. Second is yung fear of rejection. A lot of us, ayaw ma-reject. Pero in reality, nare-reject tayo araw-araw. Kanina parang nakikita ko doon, yung isa ayaw niyang bigyan ng chichirya. Rejection yan eh. Di ba? Dadampot akin to. Rejection yan. Pero, hindi siya umiyak. Para ka ng jeep, di ba? Hindi kasi nakakaya nung sabi mo, kaya po. Hindi ka iiyak. Anong gagawin mo? Papara ulit. Hanap ka ng bago. Pero ba't dito, pag ginagawa mo yung business, emotional ka. Ba't ayaw ni Bes? FO! Ha? Friends over, ayaw mo sa business. Gano'ng emotional. Pwedeng ayaw niya sa business mo, pero hindi ayaw niya sa'yo. Kasi minsan ganun tayo eh.
Ang magaling dyan, alam niyo kung ano? Mga doktor. Diba? Operation room. Diba? May inoperahan, patay. Saan lalabas? Entrance, exit. May pasyente. Kailangan ng surgery, inoperahan. Patay. Saan lalabas? Entrance, exit. Exit. Basta ang sasabihin. Next! Inoperahan ulit. Patay ulit. Hindi pala doktor yung killer pala, no? Pinapatay lahat. Saan lalabas? Entrance, exit. Exit. Next! After 10, nabuhay. Anong sasabihin sa, kayo po ba yung kamag-anak ng pasyente? Buhay, ha? Pag kailangan nyo ng family doctor, ako na, ha? Hindi mo sasabihin na 52 yung patay, yung sa inyo lang nabuhay. Di ba, mga doktor na ganun, di ba? Congratulations, it's a boy. Di ba? Dok, masaya ka na yan? Walang emotions. Isipin mo na lang, mga doktor, mga nurse, emotional lahat. Dugo! Di ba? Dugo! Di ba? Relax lang sila. Ang kulit nga eh. Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Meron akong kasamang isang upline. Nasa Baguio kami. Na food poison. So, talaga namumula siya. Tapos pati yung mata niya, namumula. Takbo kami ngayon sa ospital. Baguio Hospital, pag government, ang haba ng pila. Napunta kami sa private. Pag naka-wheelchair kami, sabi, food poison, okay na, gamutin niyo na. Set, pangalan. Sabi ko, anong pangalan, ate? Namumula na, nalaso na yung kaibigan ko. 5 beses na sumuka. Apelido? Kulit. Tapos, alam mo, nagka-problema kami, hindi ko alam ang middle initial. Isipin mo yun na, nalalaso na. Sir, middle initial po, bago injection. So, kung tatanungin ko kayo, ang emotion ba na ma-master? Yes! Yes. Diba? Kunyari, anong pangalan? Renzo? Anong kaso? Hindi. Kunyari, pumapasok, nag-work, nag-school. None of the above. Wala. O kunyari, nag-work ka. Diba? Pasok ka ngayon sa work. Tapos ngayong pagpasok mo, natapunan ka ng kape ng guard. Diba? Tapos, okay lang sana kung Lux White Coffee, kaso nga lang, Nescafe. Anong sasabihin mo? Diba? Bad trip yun. Ang aga ng gising mo, 6 a.m., tapos tatapunan ka lang. Bad trip, tama? Second scenario, pasok ka ulit. Sumisipol-sipol ka pa, humukuni-huni ka pa. Pagkatapon ng ganun ulit. Pero ang umarap sa'yo, Ann Curtis. Anong sasabihin mo? Okay lang? Manyak ka. Hindi, sabi mo, okay lang. In fact, meron pa sa likod. Meron pa dito, oh. Bakit? Ann Curtis yan eh. So, ang emotion, na ma-master? Yes. Kaya dapat dito, lights, camera, action ka. Within the vicinity, 1 kilometer, ito yung office natin, front row HQ, 1 kilometer round area of effect, parang Dota lang, area of effect, lights, camera, action. Pag may problema sa bahay yon. May problema sa work, ipako mo, sa work yan. O balikan kita bukas ha, huwag mo dadalhin dito. Hindi yung, hi, sir, meron ako tayong bagong new member. Bago na, new member pa. So, excited eh. Di ba? Pamit ko sa, ba't kayo nag-join? Away kami ng nanay ko eh. Diba? Mukha kang tanga. Because in life, if we cannot master our emotions will master us. If we cannot master our emotions will master us. SW4 principle. Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting next. Hindi lahat ng tao kumakain ng gulay. Hindi rin lahat ng tao kumakain ng karne. Pero meron ako nakita sa Iloilo, grabe, baliw sa gulay. Yung almusal niya, tinapay, tapos ang palaman, gulay. Ayop yun. Tanghalian niya, gulay. Yan. Nakalimutan ko na yung pangalan. Totoo to. Gulay man sa gulay man. So, ganun lang siya. Master your emotions. Or your emotions will master you. Ito, isa sa mga story namin, takot po ako sa kabayo. In fact, yung mga anak ko, dahil nga alam ko na to, hindi ko sila pinalaki sa fear. So, fearless sila. Sumobra naman yung pagka-fearless. One day, nasa Tagaytay kami, sabi niya, Dad, can we ride a horse? Sabi ni Althea. Sabi ko, syempre hindi ako pwede mag-excuse eh. Natatakot ako eh. Sabi ko, I think, the horse are not enough. I'm seeing only one. Sabi, okay, I'll ask. Tinanong yung mama, wait, I'll ask. Nilapitan, ang layo niya, pinunta niya. Mister, how many horse do you got? Sabi niya, how many do you need? We got 10.
Sabi, Dad, they have 10. Sabi ko, I think they not, sorry, English kaya nahirapan din ako Damay-damay na to. I think the horse did not eat yet their lunch. You ask. Sabi niya, did the horse eat na? Yeah, they eat na. Okay, how many? Wala na akong choice. Napasakay ako. Katakot. Hindi mo alam, sisipain ka, malalaglag ka. Alam mo, 1 hour yan. Pero ganun pala yun, first 10 minutes lang nakakatakot. Pero pag nagtuloy-tuloy ka, mas nakakatakot eh. Okay. Okay? Teka lang, skip natin yan. O, yung mga rejection, kilala nyo naman sigurado. Diba, Heidelin Diaz? Diba, yung golden hands niya. Puro kalyo, ibig sabihin, puro rejections yan. Yan ang magpapatibay sa'yo. Yung mga rejections. Kaya nga importante, pag ginagawa mo to, importante yung why mo, yung reason mo. Kasi yung reason mo, dapat daw, mas malakas sa sigaw ng nanay mo. Mas malakas sa palo ng tatay mo, at mas malakas sa away sa iyo ng jowa mo. Dapat yun yung why mo. Okay? Sabi dito, hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men, and weak men create hard times. So kung hard times, it's okay. It's okay. Second is doubt. Ang doubt is unanswered questions. Kaya sa nagiging duda kasi merong mga tanong na hindi nasagot. Last time, bumili ako ng computer. For the longest time, player ako ng Counter-Strike. Like I've said, lahat ng games ko, puro sa computer shop lang, tapos nakikilaro lang ako sa mga kaibigan ko. Isipin mo yun nag-top 7 ako ng Philippine team. Pero sa computer shop lang ako naglalaro. So first time ko, bumili ng sarili kong PC. In short. Tapos, ang catch, may test run siya for 5 days. So yung 2 days pa lang, umiinit. Eh meron akong makulit na kaibigan, sabi niya, DJ, nangyari sa PC mo, bago-bago, umiinit, sasabog na yan. Which is yun yung makulit kong kaibigan. May maayos naman akong kaibigan, sabi niya, DJ, aralin mo yung cooling system. Kasi, yung computer mo malakas, hindi na yan kaya ng mga fans lang. Dapat dyan, water cooling system na. Sabi ko, hindi ko magets. Kasi ang gadgets, hindi pwedeng basahin. Tapos, water cooling yung gagamitin mo. Naku, baka masira to lalo. Ni-research ko sa 3 days akong nag 4 a.m. lahat ng YouTube about water cooling system, inaaral ko. Tapos to find out, meron pala siyang metal doon, yun yung nagpapalamig. Kaya nagamit ko sa ulit. Ayan siya. So totoo pala yun. Pag meron kang doubts, meron kang hindi naintindihan sa business o sa ginagawa natin, mag-research ka, magtanong-tanong ka. Kasi anything na meron kang cloud of doubt sa ginagawa mo, hindi mo mailalabas yung full potential mo. Nagigets nyo? Kaya yan, kailangan, tanggalin natin yung duda. Second is yung attitude. Sabi nyo nga attitude? Attitude. Isa sa mga pinaka-game changer ng business natin. Ano bang attitude sa Tagalog? Pag-uugali. Sabi nga nila, skills will take you there, but the attitude will keep you there. People will hire you because of your skills, but will fire you because of your attitude. Napaka-importante nito. So, anong unang-unang characteristic regarding sa attitude? Dapat empty cup ka. Sabihin nyo nga, empty cup. Dalawa daw klase ng career sa mundo. Ito, for example, ito yung school mo, work mo, or profession mo. And ito naman yung front row. So, different journey siya. Yung iba dito, mataas na. Ngayon, nag-front row sila. Gusto nila i-cut. Pero if you want to be successful here, you have to humble yourself up. Aakitin mo yung bago na career. Hindi mo siya pwedeng shortcutin. Siguro may plus factor pag nag-real estate ka. May plus factor kung ahente ka ng Tupperware sa inyo. May plus factor kung nag-Avon ka. Pero it doesn't mean alam mo na siya. Para daw tayo dapat maging sponge na walang laman. Para pag may mga trainings, NDOs sa ganito, ma-absorb mo siya. Nagigets nyo siya? So yun na importante because lahat may proseso. Sabihin nyo nga proseso? Lahat may proseso. Parang sa pagbibilyar. Diba? Mahabang proseso yan. Diba? Meron kaming good friend, si Matt, no? Professional gamer siya. Lumalabas siya sa YouTube. Ang galing talaga magbilyar. Pero, hindi ka makakapagbilyar na yung tako mo, basta-basta dapat talaga maganda. Diba? Same thing. Dito. Diba? Sa manok. Ako, ang daming nasirang.
Di ba? Dati ako may kotse. Ngayon, nang dahil sa sabong, nakamotor na ako. Dati akong may pamilya. Ngayon, nang dahil sa sabong, single na ako ulit. Hindi mo alam kung inspirational no? Same! Di ba? Pag may gagamitin ka pang sabong, hindi naman pwedeng ilaban mo yan kagad. Dapat meron yung training. May proseso yan. Di ba? Pinapalo-palo pa nga yan para tumapang, binubugahan pa ng mga usok, ng sigarilyo. Di ba? May vitamins pa. Same way sa sinigang. Hindi pwedeng bumili ka lang ng baboy, bumili ka lang ng paasim, ng kangkong, ng gulay, may sinigang ka na hindi. May proseso yan. Kaya nga ako, wala pa rin tatalo sa sinigang ng lola o nanay namin ng mga panahon yung mga Gen Z, no? Tita, no, yung sa magulang natin, yung pag pinakulaan yung baboy, tinatakal, tinatapon, di ba? Yung pinagsaingan, yun yung sabaw, yun talaga old school. Tapos hindi gumagamit ng magic sarap, saka yung sinigang mix, ano talaga? Sampalok talaga. Nangasim. Prinoseso mo talaga, mas masarap. Kasi pag hindi mo siya pinroseso ng tama, hindi sinigang ang labas niyan. Magugulat ka, ha? Ba't adobo na to? Diba, nilagyan mo ba naman ng toyo, tsaka suka, adobo talaga yan. Nagigets nyo? Meron siyang proseso. Huwag kayong magmadali. Kaya pag ginagawa nyo to, lagi kong sinasabi, mag-set kayo ng 2 years, 3 years. To be fair, hindi sa amin, sa company, to be fair sa sarili mo. Wala namang yumaman na 6 months. Minsan kasi ganun Yung mga mahal natin sa buhay para hindi tayo ma-reject o ma-discourage, sasabihin natin, sige, gawin ko 6 months pag hindi ako yumaman. O tayo, binibigyan tayo ng taning na ganun. O sige, total, anak, makulit ka naman. Bigyan kita 8 months. Pag di kayo yumaman, tigil mo na yung front row mo, Ang sabihin mo, ma, 10 years ka na nga nag-work, di tayo yumaman Tapos gusto mo, 6 months lang, labo nun Totoo. Pero siyempre hindi mo pwedeng sagutin. Ngingiti ka lang. Sige, ma, thank you Pahinga ka na. Okay? Ako na maghuhugas dito ng pinggan. Yun pala, gusto nyo side tip sa mga estudyante, bata? Pag front row ka na, dapat mas masipag ka sa bahay. Naalala ko dati, negative magulang ko. Okay na magkwento? Yes! Negative? Tuwing Sunday, sabay-sabay kami nagla-lunch. Tapos, after lunch, ako yung naghugas. Isipin mo yun, 21 years of my life, hindi ako naghugas. First time. Kita niya ako naghugas. Oy! Asa na tiday mo? Sabi sa akin ng mami ko. Sabi, pinagpahinga ko muna. Ako muna maghugas. Sabi, ba't naisipan mo ikaw maghugas? May inattendan kami dun sa front row. Yung sinabi ko sa'yo na ayaw mo, pero sabi dun ng speaker, pag nagne-negosyo pala ng ganito, dapat mabait sa magulang. Sabi ng mami ko, after 2 hours, nagwalis naman ako. Walis ako. Alam mo yung bagong walis lang, winalis ko ulit. Tapos nakikita niya may change. Nung kumita na ako, kasi nga meron kaming lahing yung iba kasi natatawa talaga. Meron kasi kaming lahing Espanyol. So, every day, pandesal kami since birth. So, nung kumita na ako ng 900, bumili ako ng pandesal worth 50 pesos. Tapos nilagay ko, dun sa ma, ito na yung pandesal. Ito muna for now. Tapos DJ, tapos nakikita nila pa konting-konti nagbabago yun. Minsan naririnig ko, naging okay doon kasi hindi na rin ako bumabarkada, hindi na ako nakikipag-inuman. Kasi busy ako sa NDO Anong unahin mo, NDO o Red Doors? Siyempre NDO, Pero dati, Red Doors, Red Doors. Sipain ko kayo Red Doors yan. Yun ang technique. Pakita mo na nagbabago ka for the good. Hindi yung nag-front row ka, saka ka sumasagot. Ikaw pa yung mayabang. Ikaw pa yung ma-pride. Hindi ganun. Dapat ikaw yung mas masipag. Ikaw yung mabait. Kasi may training ka na Diba? Pag pinagkainan mo, hugasan mo na ngayon. Diba? Ang bilis ng maghugas, 2 left, 2 right lang yan. Diba? Parang ROI lang yan. Sa match, 2-5. Nagigets nyo? Simple lang yan. And next, attitude, you have to be positive. Okay? Hindi sa COVID, Because in life, you cannot have a positive life if you have a negative mind. Kailangan. Maganda yung drawing ko dito. May video to, no? You cannot have a positive life if you have a negative mind. Kunyari, ang gusto mong print out, A, B, C, D,
E, F, G. Dapat, ang input mo, A, B, C, D, E, F, G. Parehas dapat. Hindi pwedeng ang input mo, A, B, C, D, E, F, G, tapos ang lumabas, 1, 2, 3. Roman numeral. Naku, takbo ka na. So, anong point? Kung gusto mong positive life, kailangan positive din yung input mo. Hindi pwedeng positive life ka, tapos ang input mo negative. Ang tawag doon, error. Anong ibig kong sabihin? Yung mga pinapanood mo, dapat positive. Huwag na kayo masyado manonood ng balita. Sa news man yan, sa Facebook man yan, sa TikTok man yan, negative. Na ganito, si ganito, nabagsakan ng building. Di ba? Well, nangyari naman yun sa ibang probinsya or sa ibang bansa, pero mukha ka tuloy tanga. Nasa EDSA ka, gumaganong ka lagi, oh. Tingin mo, yung building, babagsak na. Eh, wala naman. Kasi negative yung finifeed mo, eh. Yung kasama mo, malaking factor yan. Last time, sinare ko sa video ko, 5 mahilig manigarilyo, pang-anim ka. 5 o 4 na lang pala. Kasi hindi pwedeng 6 eh. So, 4 na mahilig mag-Mobile Legends, pang-5 ka, ang tawag sa'yo, supports. Influence eh. 4 na gusto maging successful, pang-5 ka. 4 na M-Club, pang-5 M-Club ka. Importante yung law of association. Sobrang importante, no? Nagigets nyo? So, ano pa? Yung binabasa nyo sa mga nagbabasa ng mga books. Dapat puro positive. Yung sinasabi mo, dapat puro positive. Garbage in, garbage out. Importante yung sinasabi mo. Yung ibang tao, hindi naniniwala sa ganyan eh. Sa power of words. Right? Try mo dyan sa EDSA, sabi mo, masasagasaan ako. Masasagasaan ako. Ano sabi mo? Ay, baka magkatotoo, ayoko gawin. Eh, pero pag sinasabi mo, magiging successful ako, hindi naman ako magiging successful. Isipin mo, pinagdudahan mo yung sarili mo. Power of words. In fact, we are created by words. Nagigets nyo? Sabi dito ni Dr. James, your diet is not only what you eat, it's what you watch, what you listen, and what you read. You the people who you hang around with. Be mindful of the things you put in your body, emotionally, spiritually, mentally, and physically. It all matters. It all matters. Second is belief. Okay? Ano bang belief sa Tagalog? Paniniwala. Paniniwala. Unang-una, you have to believe in yourself. You have to believe in yourself. Meron bang nagbabasketball sa inyo? Yan. Ako, yung dream ko ay talaga si Harden. Taas talaga ng kamay. Oh. Wow, sa akin pumasa sa'yo last week eh. Tapos lang yung pasa. Ito yung one of the greatest player of all time. Changed the game for good. Stephen Curry. Alam niyo dati, pangarap ko maging PBA player, pero yung pangarap na yon naging bangungot. Naglalaro ko dito sa Department of Agriculture sa Circle. So, pagka-shoot kong gano'n, liga, pagka-shoot ko, fast break yung kalaban, sabi, run defense. So, pagka-run ng defense, i-stealan ko yung ball handler sa likod, nag-crossover. So, yung tuhod ko tumama dun sa tuhod ng teammate ko. Ang sakit. Alam niyo gaano kasakit? Hindi ako umiiyak, tumutuloy yung luha ko. So, pagtingin ko yung tuhod ko, naghiwalay. So, I'm riding in pain. Na 1 to 10 yung pain, 11. Tinakbo ko dito sa hospital, sa may Capitol, to find out, I broke my patella. So, from this size, ang laki niya, ganyan kalaki. Kailangan daw operahan. So, hindi siya 19 stitches, 19 stapler siya. Ganong kalala. Ganong katindi. So, yan yung buto na naghiwalay, parang brace ng ngipin para magdikit ulit. Ang tindi. Ito yung first time kong tumayo. Alam niyo, kumakain ako sa kama, nagwiwiwi ako sa kama, nagpupunas ako, ang pinakamahirap magpupo sa kama. Kasi hindi ka makabende, hindi ka nga makalakad eh. Sobrang hirap. Alam mo, buti na lang talaga. Ganito yung scenario namin, na para lang siyang nakalaylay, wala akong full control. In fact, hindi ko nararamdaman yung pako. Ganyan yung nangyayari. So, wala akong full control. Tapos to find out, nung nag-PT na kami, yung legs ko pala, patay na. Nag-atrophy na. Kaya pag, di ba, kunyari, pag fine-flex mo yung kamay mo, gumaganon sa akin, yung flex, ganun lang. Hindi na siya tumitigas. So, kailangan siyang i-revive. Kinukuryente siya everyday. Tapos, yung wire na kinabit, makulit, gusto umalis. So, sabi ng doktor, kailangan niyang tanggalin. Alam niyo
aksidente, binuksan yung tuhod ko. Tapos bubuksan ulit. Na-imagine nyo ba? Yung sugat, susugatan ulit. Okay lang sana. Pwede bang kaliwa naman? Hindi, pero yung sugat, susugatan mo ulit. Parang, na-imagine nyo ba? Tapos, ang ginawa ko na lang, Dok, sige, take out ko na lang yung wire. Take out ko na lang yung wire. Bawal, pero may pinirmahan kami. Kung si Iron Man, merong proves that he has a heart. Ako proves I have my knee back. And today, yan, kasama ko sila Mark, di ba, sila, ayun, magaling tong mga to eh. Sa likod, yan, sila Yomi. Basketball, di ba? So, nakapag-basketball tayo ulit. Yun yung maganda. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Kailangan maniwala ka lang talaga. Babe, Importante. where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Yan. And second is, we have to believe in God. We have to believe in God. There's no such thing as an accident. Everything happens for a reason. So may dahilan bakit kayo andito. Ako naniniwala na, paano ko ba sasabihin to? Marami kasi nagtatanong sa akin, DJ, ano naging sikreto mo eh. So, I think, eto yung naging sikreto ko. Meron akong Diyos na alam kong mahal ako ng tatay ko at mahal ko din siya, siyempre. Kasi pag alam mong meron kang Diyos, nag-flow sa'yo yung grace eh. Alam niyo ba yung grace? Hindi kasi, yung iba kasi minsan na-overlook yung grace eh. Kasi, yung cashier namin sa Bicol, ang pangalan, Ma'am Grace. Yung tindahan sa inyo, di ba, Ate Gracia? Di ba, Gracia, great. Normal yung grace, pero alam niyo ba, ibig sabihin ng grace? Bumabaybay ka ng Quezon Ave, tapos nag-U-turn ka, sa no U-turn, ang liit lang ng sign, hindi mo napansin, hinuli ka. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Justice. Kamali ka, sinabi yung justice. Second scenario, nag-U-turn ka. Tapos, lisensya! Ito, normally, nangyayari sa akin to. Sabi, lisensya, Bicolano pa di? Kasi, yung lisensya ko, kinuha ko sa Bicol. So, nakalagay doon, Kamsur. Sabi ko na lang, dahil nga, nag-front row ko sa Bicol, alam ko yung salita. Bicolano ba di? May mga Bicolano ba dito? Ang dami pala. Sabi ko, iyo, Bicolano. Mag-iingat ka dito sa Maynila. Sabi ko, gano'n. Ano ba na, ingat ka dyan. Gusto mo, paalalayan ka namin. Saan punta mo? Sa hindi, ganito lang. Okay lang, pati, yo. Magkita tayo, man-man. Sabi ko, yo, pati. Okay. Tapos, third scenario, eto yung nag-U-turn ka. Tapos nagkataon, andun si Bato de la Rosa. Sabi niya, labas yan! U-turn lang? Pinatawag pa ng senator? Labas yan! Anong kaso niyan? Sir, nag-U-turn sa no U-turn. Pero hindi mo alam, kinakabahan ka na, di ba? Kala mo may pinatay ka. Di ba si Bato de la Rosa yung sa'yo eh. Nagtumingin sa'yo eh. Habang kinakausap mo siya, kinakarawas yung kotse mo. Pinalitan ng mags. Fuel tank. Tapos, di ako na yan. Sige, mag-ingat ka. Ang tawag doon, grace. Nagkamali ka na, pero binigyan ka ng blessings na hindi mo deserve. Ang tawag doon, grace. So, pag may connection ka kay Lord, nagpo-flow yung grace. Ang tanong, may connection ka pa? Kasi kung wala, hindi magpo-flow yung grace. Pwede mong sabihin, Sir DJ, wala akong connection kasi makasalanan ako eh. Sino bang hindi? Sino bang malinis? Wala sa kwartong to malinis. Lahat tayo madumi. Kaya kailangan natin ng Diyos. Sabi nga sa Ephesians, for the grace of the Lord, we've been saved, not by works, so no one can boast. Ibig sabihin, wala tayong magagawa para sa salvation natin. Hindi mo kailangan lumuhod, gumapang. It doesn't work that way. It is done 2,000 years ago at the cross. Hindi mo na kailangan gawin pa. And if you do that, how do you do that? You have to accept the Lord as Jesus Christ as the Lord and Savior and repent. Ito yung hindi nagagawa ng iba. Repent. Hihingi ka ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan hanggang maging malinis ka. White as a wool, ang sabi. Sabi nga ni Gerald, para kang iPhone 16 na hindi pa nire-release ng Apple, pero meron ka na. Ang ganda ng connection mo. Pero, pag wala kang connection kay Lord, para kang iPhone 16 nang walang SIM card, hindi mag-work. Hindi siya mag-work. Kasi pag naintindihan mo siya mabuti, you are created by His image and likeness. In short, masterpiece ka. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang masterpiece?
Yung iba tumawa. Yan yung, di ba sabi, on the 6th day, finally, I will create my masterpiece. Hiningahan, yung sand na buhay. And sabi niya, it was good. Kasi pag alam mong meron kang Diyos, lahat magiging madali. Yan ang sikreto. Meron kang Diyos. Next is commitment. Sabihin nyo nga, commitment? Commitment is having time when there is no time. Ito yung gumagawa ka ng oras kahit wala kang oras. Anong tatlong levels ng commitment? I'll try, I'll do my best, and I'll do whatever it takes. Ang kailangan mo lang sa commitment, kailangan ka lang mag-sacrifice. Ito yung story ko. Nung nag-start ako sa front row, ang dami kong mga namimiss na mga birthday parties ng mga anak ko, even yung wife ko, birthday niya, hindi ko siya napupuntahan. It's either meron akong bomb, meron akong NDO, nasa ibang bansa ako o nasa ibang probinsya ako. Umiiyak na lang ako. Tapos send na lang ako, sila na lang ng video, hindi ako magpapa-video call kasi nakita nila umiiyak ako. Pero sinakripisyo ko muna. For the greater good. Ngayon, kasama ko na yung family ko. They're grown-ups. Althea 16, Lance is 14, Liam is 8, and London is 5 years old. Ang sarap kasi nang dahil sa front row, buo yung family ko. Nag-sacrifice ako for the meantime, pero hindi naman for the long term. Diba? So, kumita tayo ng first million, bought mga cars, diba? So, kabilang tayo sa Elite Millionaires Club. So, ano ba ang, para sa ganito, para at least maintindihan nyo. Hawakan mo muna, brother. Ito yung dreams mo, yung goals mo. Meron kang work or school, ito yung mga miscellaneous. Ito yung mga pastimes, Mobile Legends, Netflix, ito yung mga wala, miscellaneous, mga dagdag, na hindi naman kailangan. So, ito yung dreams mo, ito yung goal mo. Hindi mo siya makukuha kasi puno na eh, yung kamay mo eh. Minsan, kailangan mo siyang bitawan para makuha siya. Bitawan mo yung mic, ito na siya. Pero minsan, sabi ko nga, sa sobrang bigat ng laban ng pamilya mo, tama yung sinabi ni Rendon, iwan kahit pamilya. Muna! Kasi nga, sila yung mga negative eh. Pag aakyat ka ng bundok, magsasama ka ba ng mabigat o pabigat? Di ba hindi? Kasi baka mag-cause sa'yo ng trouble, ng pain, ng weight. Kung aakyat tayo yan, mag-hike tayo dyan, solo-solo lang. Pero, isipin mo na lang, first time hiker ka na, sinama mo pa yung kapatid mo. Yung pinsan mo, nasa likod ng backpack mo, bigat nun! Parang ganun, bibitawan mo muna for the meantime. Pero after na-reach mo na yung momentum, pwede mo na silang balikan. Nagigets nyo? So, sacrifice lang muna. One famous author, it's not what you take up that will make you rich, it's what you give up. Ano yung kaya mong i-give up for now? Gets nyo? Top 20 tayo ng company and skills. Ito ang skills. Gusto nyo maraming invite? Gusto nyo magkaroon ng maraming pay-in? Mahina. Sige, next week na lang. Thank you sa inyo. Gusto nyo maraming invite? Gusto nyo maraming pay-in? Kailangan mag-ayos kayo. Sa mga babae, matuto kayo magkilay. Sabi ng isa. Mag-ayos kayo. Kasi nagninegosyo tayo. Hindi pwede yung ikaw pa yung mukhang invite. Doon sa invite mo, pag sinabing, hi, welcome, hindi, member na po ako. Mukha kang invite eh. Dapat maayos. Dress up. Hindi ko sinasabing super dress. Dress up lang 1 or 2 level up. Kunyari, normal sa mga invites natin, naka-t-shirt or polo shirt or polo. Ikaw naman, polo ka din. Pwede mo matchan minsan or kaya long sleeves ka. Summer, pwede ka mag-t-shirt. Pag magkukommute ka, baon ka na lang ng polo. Ako normally, ito yung suot ko, t-shirt as jacket. Pag iba naman yung crowd, pag professional, t-shirt as coat. Yun yung kailangan. Mag-ayos kayo. Kasi ang hirap sabihin eh, ma'am, tulungan ka namin. Hindi. Mukhang ikaw yung kailangan ng tulong eh. So dapat nag-aayos kayo. Hindi kailangan mahal. Naku, ang dami na. Ang dami na dyan. Marunong ka lang tumingin. Diba? Sa Ukay-Ukay, Lazada, Shopee, TikTok. Diba? Kailangan presentable. Hindi kailangan mahal. Ang kailangan maayos. Sa mga lalaki, magpapagupit kayo. Ako, as much as gusto ko, dati before front row,
6 years akong kalbo. Ang hirap kasi mag-ayos ng buhok eh. Kakalbo na lang kami. Lagi ganun. Tapos kailangan pala neat ka, dapat clean ka. Kasi whether we like it or not, ang tao judgmental. Titignan ka mo muna sa panlabas na anyo, 'di ba? I-judge ka na. Kasi judger sila. Alam niyo bakit ganon? Kasi ganon talaga. Kaya kailangan mag-ayos ka. 1, 2 step level up lang ha. Hindi ko sinabing 5 level up ha. Baka bukas pagdating nyo dito, tumawag sa akin si Sir Sam, Sir Ay. TJ, anong tinuro mo sa NDO? Ba't nakabarong yung mga tao? Di ba? Awayin ako, Sir Sam, Sir RS. Tingnan mo ito, yung barong, punit yung likod. Parang kinuha pa to sa bangkaya, ninakaw pa, sabi mo daw kasi dress up. Diba, sa mga babae, pwede kayo mag-heels. Kasi ino-offer mo business eh. Di ba? Alam mo, 2024 na, pagpangit ka pa din, ako, kasalanan mo na yan. Magpaganda kayo at magpapogi kayo. Andiyan na yung mga tutorial sa TikTok. Hindi totoo. Mag-ayos kayo. Yung sa mga nagsisimula, turuan ko kayo. White, black, gray lang. Safe colors lang muna. Para hindi halatang inuulit. Tapos sa pantalon, isang maong, isang itim lang. Yun lang muna. Tapos gusto nyo tumagal yung gamit nyo? Huwag nyo masyadong lalaban yung pantalon. Yung damit, kilikili lang, tapos pwelo. Hindi totoo kasi, damon mo siyang nilalaban, damon siya nasisira eh. Hindi ka na naman katulad sa labas dati na nakikipagtaguan, mga taya-taya, bangsak. Wala nang mga putik-putik yan. Uy, yung mic ko, namatay na. Namatay na yung mic ko. Ginagaling ako pa naman. Wala na pala. Nagigets nyo? Importante yan. Mag-dress up kayo. Ako nga dati, dahil wala pa akong pang dress up, yung parang mga estudyante yan. Naka-estudyante ako kasi naka-ano ko eh. Naka-polo barong kami sa Siena College. Dito ako nag-aral eh. So tapos jacket lang, yun na. Yun yung ano ko, dahil wala pa akong pang bihis. Yun lang, mas okay pa ako tignan pag naka-uniform eh. Tapos jacket lang. So, estudyante po ako. Kita nyo naman, diba? Dati nga, naka-ID pa ako noon eh. Talaga, pwede pala mga estudyante dito. Mas open yung mind nila. Diba? Sa susunod na kayo pag mga kumikita na kayo, yung mga t-shirt lang, yung mga ultra loose na mga t-shirt, pwede yun pag kumikita na kayo. Pero pag hindi pa, wag muna. Dapat presentable ka. Tandaan mo, ang ino-offer mo, worth 600,000 na business. Mukha bang itsura mo pang 600,000? Diba? Nagigets nyo? Tapos, pag konting effort lang, sa mga nagko-commute, payong kayo ng konti. Hindi, importante yun. Kasi mas sabi to ng Versosa Clinic nandun ako last time. Pag naarawan ka, mas mabilis mag-age yung balat mo. Diba, lalo na pag di ka nag-i-insta bright. Oh, tama, nadi-dehydrate. Di ba? Payong-payong din. Gawan nyo ng paraan. Alam nyo minsan, yung mga problema natin, alam din natin ang paraan yan. Tinatamad lang tayo or ayaw lang natin gawin. Nagigets nyo? Importante yan. Dapat presentable ka. Kasi hindi mo alam eh. This is you. Hindi mo alam kailan dadating yung magaling mo sa left, hindi mo alam kung kailan dadating yung magaling mo sa right. Hindi ka ready. Yung kilay mo, kaliwa lang yung makapal, yung kanan hindi. Totoo! Nahiya ka kasi naka-t-shirt ka lang, yung leader mo, tandaan mo, ang mga agila, maayos yan. Yung mga leader, maayos yan. Titignan ka lang, yan yung apply mo? Sige, next time na lang. Hindi confident. Hindi ka convicted sa mga sinasabi mo. Diba? Dress up kayo. Sa susunod na yung mga uso-uso. Ang importante, maayos ka. Dalawa lang ang kailangan natin. Isa sa left, isa sa right. Isa sa left, isa sa right to change your life. Ngayon, ready ka na ba? Diba? Tandaan mo, ang agila lang ang makakadagit sa kapwa agila. So ngayon, kailangan kahit hindi ka agila, agila ka ba? Sabihin, tok, 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 tok. Hindi pumayo pala, o kaya pipit, agila ka ba, lipat? Dok, 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 dok. Hindi pala agila, dak pala, dakdak lang ng dakdak. Saka, hindi, puro dakdak lang.
Nagigets nyo? Sobrang importante yan. Kausapin mo yan sa sarili mo. Tingin mo, dyan ka ba? Yung itsura ba na yan? Pag tingin mo, sasali ka ba dyan? Pag na-invite ka, malakas ba yung dating? May charisma ba? Di ba? O laging nakasimangot? O laging naka-cellphone? Ako, walang mangyayari yan pag ganyan. Gets nyo? So, kailangan mag-ayos kayo. Nasa YouTube yan. How to kilay properly. Nasa, di ba? Lahat andyan na. Gets nyo? O, dahil meron pa tayong 15 minutes, pwede tayo mag-entertain ng question. Okay, binilisan ko talaga. Sige, baka meron kayong tanong. 15 minutes. Yung unang nagtatanong pa naman, yun yung unang yumayaman. Sige, tanong. Nako, hindi nyo na ako ulit makakasama. Ang next ko na to, August ata, September na. So, 4 months akong, 5 months ata akong. Kasi iikot na kami ng provinces, tapos, yun. Mas magtatagal ako dun. Simong. Alam mo yung peke. Sige, baka may tanong kayo. 2 tanong lang. Ang unang magtatanong, unang kukuha ng tinapay ni Kute. Okay? Okay ba yun? Okay ba yun? Kuha na muna to, Harden. Sino magtatanong? Subuhan mo na 3 tinapay sabay-sabay, bro. Sige, sino may tanong? Yan ang kailangan nyo ma-practice. Yung pagtatanong. Kasi pag nagtatanong ka, hindi ka maliligaw. Di ba? Pag kunyari, naliligaw ka, anong ginagawa mo? Nagtatanong, di ba? Sige, sir. Okay. Anong tanong niyo doon, sir? Paano siya ma-convince? Okay. Ganda ng tanong ni sir. Meron 5 klase ng tao na sasali sa front row. Pag marunong kang magbasa, tapos na ang usapan. Gusto niyo share ko sa inyo? Yes. O next week na lang? Number 1, yung unang sasali sa front row is yung tao na mahihiya. Yung dahil kaibigan mo, kapatid mo, relatives mo, hindi sila mag-a-active kasi nahiya lang. So dahil nag-join sila, okay na yun. Huwag na natin pilitin. Kasi pag pinilit pa natin, baka masira pa yung relationship. Okay? Second na sasali sa atin, ito yung magta-try. Tatry lang. Ng 1 week, 2 weeks, pag hindi okay, hindi na mag-active. And it's okay. Pangatlo, ito yung magta-try, pero mahihirapan. Tatagal to ng 2 years, pero mag-quit din. Pag nagkaroon ng problema, naubos yung grupo, may mga challenges, hindi siya tutuloy. Pang-apat, ito yung tinatawag naming joker. Tatagal to hanggang 4 years, 5 years. Tapos magkakaroon ng isang malaking problema sa network at sa buhay. At sasabihin, apps, pasensya na, uunahin ko muna to. Pero huwag kang mag-alala, babalik ako sa front row. Ang tawag doon joker. Yung akala mo siya na yung chosen one, pero hinto siya. Pang-5, ito yung tinatawag namin chosen one. Ito yung gagawin yung business, tatagal sa business, magkakaproblema, mahihirapan pero lalaban. Kahit anong mangyari. So ito yung tinatawag naming chosen one. Ngayon, sir, tingin mo, nasan siya? Sa 1, sa 2, sa 3, sa 4, o nasa 5 siya? 1 siya. So anong gagawin natin dapat? Kung ito lang yung nahiya sa atin, mag-move forward na tayo. Huwag na natin siyang bigyan ng time and energy. Yun na yun. Nagawa niya na yung best niya, nag-platinum na siya, and that's it. Pero pag gusto niya mag-active, andito tayo. Para tumulong at mag-guide. Kasi mahirap yung taong ayaw eh. Diba? Ang hirap ng tao. Pero wag ka, pag nakita mo yung chosen one, ako, unang tingin pa lang, sir, alam mo na. Unang tingin, ano ang itsura ng isang chosen one? Ito yung wala ka pa sa office, nasa office na. At sasabihin sa'yo, anong pangalan niyo, sir? Abs Joel, may 5 akong invite, yung 2 magjo-join mamaya. Habol ka na lang ha. Ang mga chosen one. Abs, nasa NDO na ako, tapos Abs, sakto, andito si Abs Richmond. In-add ko na rin sa Facebook, baka makawala pa. Yan ang mga chosen one. Ang tawag doon, may initiative, may kusa. Abs, pinakilala ko nga na upline kita eh. Sabi ko, pwede ba kami magkaroon ng meeting sa'yo?
Isipin mo, siya na ang nag-create ng meeting sa'yo. Yun ang mga chosen one. Yun ang mga leader. May kusa, may initiative. Hindi yung, punta ka ba sa office? Sige na, magaling yung speaker ngayon. Yuhu, yihi. Please, please, para sa'yo din to. Yun ba yung magiging leader mo? Mahinang klase. Made in China. Ang tunay na leader, ako, upstart ko, wala, andito ako. Ako yung nag-bomb. Nag-recording ako ng video ko sa SB Room. Ako yung nag-NDO. May kadinner ako mamaya. Wala upstart ko, wala si Abs Emil. So what? Buhay ko to eh. Career ko to, business ko to, path ko to eh. So wala dapat magdidictate sa'yo. Sabi nga, this is ikaw dapat. Kung gusto mo maging successful, this is you. Ikaw. Sino dapat? Hindi, ikaw. Hindi ako. Nagigets nyo? Ang tunay na leader, may sariling palo. Hindi na kailangan ng follow-up. Nagigets nyo? So, mabilis ka bumasa. Nahirapan. Ginawa, nahirapan. Tapos, nagka-problema. Number 3 to. Hindi na tumuloy. Okay. So, next ka na agad. Para hindi ka tumagal sa maling tao. Tama ba yun? Parang yung iba may hugot. Parang ako yung tumagal sa maling tao. May mga hugot dito, mga Gen Z natin. Last two. Yun na. Aten, bigyan ng 3 tinapay si Sir Joel. No. Hindi nga, totoo nga. Jack, kuha mo nga ng tinapay si Sir Joel. Totoo. Sige nga. Oo nga. Anong gusto mo, Sir Joel? Yung panderegla, Spanish bread, o yung may muffin? Sige nga, bro. Lagay mo dun sa cup. Panderegla daw, 2. Last two. May mga fake talaga yung mga ganon. Isang buhok. May mga nagganon. May nag-check ng ikaw. Ayan na. Free delivery pa yan eh. Grabe naman si Arden, no? Pero ang tindi ni Arden. Sige. Last two. Sa mga kabataan, meron kayong tanong? Sa mga nahihirapan, alam niyo na ha? Sige. Anong attitude? Kung ano nagsisimula ako na nadala ko sa network, tapos ngayon hanggang ngayon dala-dala ko. Yung shinare ko kagabi. Kasi ganito, I don't often share this So sa atin lang to. Bago kasi mag-front row, na-invite ako sa pangalan, sa networking na pangalan na TFD, The Filipino Dream. So ngayon, after 10 months, yung kaibigan ko doon, yumaman. So every day, after 10 months, pumupunta sa bahay namin, doon kumakain ng barbecue, doon kumakain ng banana cue. Tapos tumatambay lang sila doon, 3 silang mga kaibigan ko. Kamusta na? Negative pa rin ba, Jay? Tapos doon lang sila, kain lang silang banana cue. Tapos after 1 hour, alis. Follow up nila ako. One day, nasa Tagaytay ako kasi HRM ako, nag-OJT ako. Tumawag yung asawa ko, sabi niya, Love, sabi ko, bakit? Parang nakakaduda yung tawag mo Excited na nakakatakot Hindi, na-invite kasi ako sa networking, yung prayas kila Ken, kila TJ. Yung may match sa gitna. Sabi ko, di ba ayaw natin ng ganyan? Hindi, mukhang maganda eh. Sabi ko, sige, tignan natin pag uwi ko kasi 2 weeks na lang, uuwi na ako from Tagaytay to Manila. Kinabukasan, tumawag. Sabi niya, Love. So, bakit? Nag-join na ako. Sabi ko, Unahan. Tapos pagtingin ko, pinaliwanagan ako ni Afsrod Vincent Pante. Ang ganda nga. So, nag-join kagad ako after 2 days. So, yun. Tapos nalaman ng mga kaibigan ko sa ibang company, pumunta sa bahay, galit na galit. Tropa ko yung kababata ko. Sabi niya, alam mo, ikaw, gago ka talaga no? Sabi ko, bakit? Ang tagal ka namin in-invite, mag-iisang taong ka namin in-invite, tapos sa iba ka sasali. Sabi ko, wala, doon Sabi, sige, tignan natin kung kakayanin mo. Dito nga, may kaibigan ka. Ayaw mo doon, wala kang kaibigan. Ginawa mo. Tapos yun, kaya nung nahirapan na ako, sabi ko, shit, parang ang hirap nga, hindi para sa akin, naririnig ko yung mga boses nila. Kako ka talaga, Sabi ko, hindi pwede. Hindi pwede, hindi ako maging successful. Alam niyo, sorry may mga gamer ba dito? Alam niyo yung trash talk? Pag pwede kitang trash talkin sa isang game, trinash talk lang kita sa isang game. Ayun kasi, na-trash talkin niya ako buong buhay ko. Sabi ko, hindi ako pwede mag-quit. That's why I persevere. Kahit mahirap, maraming challenges, ginawa ko pa rin. Kasi, yung left ko, ang hirap nito.
hinanap ko to sa Cavite, Batangas. Share ko sa inyo. For the longest time kasi, pilay ako. Ang laki ng left ko. Wala akong right. One time, pumunta ako kay Labs Richmond. Umiiyak ako. Sabi ko, tama pa ba yung nangyayari? Sabi, bakit? Tatanggapin ko yung mga cross line ko, nagka-kotse na eh. Kahit nauna ako sa kanila eh. Pero, yung downline ko, naunang magka-kotse sa akin. Tama pa ba yun? Tapos, alam mo, naiintindihan kita, DJ eh. Hindi ko alam kung advice niya, binubola lang niya ako. Etong advice ko sa'yo. Paglabas ng kotse mo, yung kanila ang tawag luma. Sa'yo ang tawag brand new. Batang-bata ako nun. Sabi ko, tama talaga eh. Laban ulit ako. One time, blines ako. Sabi ni Upside, bibisitahin ko yung mama ko sa Bicol. Sabi ko, sige Ups, ingat ka. Hindi, sama ka. Di ba may downline ka doon, manager ng video sa Legazpi? Sabi ko, Ups, sama ka. 5 days kami doon, tapos kausapin natin. Ngayon, pag dumami, edi good. Pag walang nangyari, break tayo next week. Sabi ko, sige. Pagpunta namin doon, 3 days pa lang, naging 40 yung members namin. Ika-5th day, sabi ko, Ups, anong oras tayo alis? Hindi ka na aalis. Dito ka na. Sabi, di ba ang tagal mong hinintay yan? Sabog talaga yung cheque ko noon. 3 months akong top 1. Sabi, paano yan? Tawagan mo si Lenny. Kilala nun yung asawa ko eh. Pa-LBC, pa-bus mo yung gamit mo. Kasi ang dala ko lang, 5 damit eh. And doon ko na kaya ako tumira sa Bicol ng 4 years. Nandun ako 2014, 15, 16, 17. Created 20 M Club sa Bicol. Hindi ako taga Bicol. Pero doon, gano'n yung sacrifice ko, doon ko pinag-aral yung mga anak ko. Nag-aral ako magtaram ng Bicol. Lahat. Doon, nagbabasketball kami, ang words Bicol. Makawat, kapadi, iyo. Tapos pag tukaw, upo, di ba gano'n? Upo, win, lose, upo, tukaw. Lahat inaaral ko. Para saan? Sa pangarap ko. So, yun yung attitude ko. Ang attitude ko, nung nagsisimula ako, hanggang ngayon, may mindset ako never give up. Na, it's just a bad day, not a bad life. Pag may nangyari sa'yo, pangit araw mo, okay lang yan, araw lang yan. Pero yung buhay mo, hindi pa rin pangit. It's just a bad day, not a bad life. Gets? Okay, ganda ng tanong mo Nahugot ko yun at least nalaman nyo na, no? Sige, last! Ayan. Grabe, 3 beses mo ako pineke, ma'am. Gumanong ka. Sige. Ay, teka lang! Ate, anong gusto mong tinapay? Spanish bread, Darden. Spanish bread. Tapos, yung walang kagat daw bro, yung walang kagat, Spanish bread. Sige. Yung emotion. Tagalog lang. Hindi, ayan, grabe naman si Harden. Hindi mo naman. Spanish bread na walang kagat. Manalo. Sige. Hindi, nawala na. Emotion. O, hindi pagkakaunawaan. Ni upline, ni downline. Ang hirap ng tanong mo. Hindi, bigyan mo na lang ng Spanish bread. Bro, bigyan mo na. Ang hirap ng tanong. Samahan mo na ng kape, bro. Okay, next question. Ang nagtuturo niyan si Sanito sa amin. Kasi every business, lahat ng business walang problema. Until, lagyan mo ng tao. Pag may tao, may problema na. So, hindi ko masabing perfect kasi alam mo, up to now, yan din ang problema ko. Hindi ko masabing, alam nila sa Nissan, dati ang talim ko magsalita. Mas marami akong kaya eto, lumaki, eto pinapatay ko lahat. Saan yung mga ballpen? Kala ko ba gusto niyong yumaman? Pinapagalitan ko. Ang talas ng bibig ko. Kaya sabi, yung iba, kala ko ba, di sarili tayong oras dito at walang bus. Ba't parang bus si RCJ? Ganun. So ngayon, nalalaman ko, meron naman, parang mabigat yung binitawan mo. Sabi ko talaga ba? Oo, yung pinakamatibay ako umiyak Sabi ko talaga. Tapos yun, nag-adjust ako. Ang key dito is accountability. Whenever
I give meetings, talks like ganito. After niyan, Sanits, kamusta yung bagsak ko? Okay ba? Hindi ba? No? Che, kamusta? Tapos tawag ako sa Iloilo. Narinig niyo yung talk ko? Tawag ako sa Bacolod. Narinig yung LDO ko? Kamusta? Ganon din. Even yung mga videos ko, ganon. Kinakamusta ko. Kasi alam ko na meron akong tendency maging matapang, mayabang, ganon. Kasi ang pinakauna kasi dyan, para magkaroon ka ng AAA model ang tawag, is awareness. Tanggap mo ba na mayabang ka at masakit ka magsalita? Ako tanggap ko. Kaya sabi ko, ano ba, hindi, mukhang mabait-bait ka na. Salaga, tumatawa ka na kasi dati kala mo na mamaganit ka eh. Ganon. So, yun. Una talaga, awareness. Tapos, acceptance. Tatanggapin mo, sorry bigat talaga. Ganyan. Paano ko ba ma-adjust? Yung mga words mo kasi, ibahin mo ng konti. Tapos, pangatlo, yun na yun, ibahin, which is, adjustment. Awareness, acceptance, adjustment. Tapos, pag nagkamali ka sa akin, ang pinakamahirap daw, ito live ba tayo? May share sana ako. The three most, ano ba to? Pinakamahirap na words daw sabihin is, I am sorry. Three most hardest words in English to say is, I am sorry. Ako, ang hirap. Meron yung meron yung trending, magaling ka ba sa English? Napanood niyo yun? Yung kay picture niya, pero sa SB party lang naman yun. Si Sander, yung makulit, yung mga content creators, ay, andito ka pala, andito ka pala. Hindi, yung si Sheer Balagtas, niloloko siya ng jowa niya, sabihin mo nga, entrepreneur, binabasa. Sabihin mo, ganito. Tapos, mga mahirap na words. Kala mo Tapos pang-apat sasabihin, sorry, mali ko. So, hindi nga sinasabi, ang kulit. Tapos sasabihin, ako yung may kasalanan, nakasulat. Pero ako, hindi, ikaw yung may kasalanan eh. Hindi niyo masabi. So yung mga ganun. Because dyan napapasok yung pride, ego. Nasa Bible yun eh. Pride goes before the fall. Pride. Diba? Kaya naman, alam niyo ba yung nangyari kila Pride yun eh. Yung kila Hitler, sumugod sila doon sa parang sa Antarctica or pinakamalamig nang walang mga jacket. Patay sila. Kasi because of pride. Hindi, retreat tayo, hindi kaya. Hindi, pride. Hindi, papatayin natin lahat yan. Patay sila. Pride comes before the fall. Yun yung exact. Okay? Okay na? Gusto niyo ng